Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahin na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Leo. Dito sa Ortigas Center, kung saan ang mga ilaw ng matatayog na gusali ay tila nagpapanggap ng mga bituin, nagtatago ang isang malaking sikreto. Ang aking sikreto kasama ng asawa ng aking pinsan, si Mia. Hindi ko alam kung paano kami humantong sa ganito. Ako, si Leo, isang simpleng empleyado ng isang BPO na nagtatrabaho sa graveyard shift. Si Mia, ang asawa ng aking pinsan na si Carlo, ay isang babaeng may matamis na ngiti at matatalim na mata na palaging nagpapaalala sa akin ng isang bagay na ipinagbabawal. Sina Carlo at Mia ay ikinasal na ng halos 5 taon. Maganda ang kanilang buhay o iyon ang akala ng lahat. Si Carlo ay isang seaman na kadalasan ay wala sa bansa ng 6 na buwan sa 1 taon. Sa simula, si Carlo ang dahilan kung bakit kami ni Mia ay nagkakalapit. Pakibantayan naman si Mia habang wala ako, Leo. Ang huling bilin ni Carlo sa akin, isang gabi bago siya umalis patungong Europa. Ikaw na ang pinagkakatiwalaan ko. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking isip. Pinagkakatiwalaan. Isang malaking responsibilidad. Noong una, sumusunod ako sa utos niya. Dinadalaw ko si Mia sa kanilang bahay. Minsan ay sinasamahan ko siyang mamili o kumain sa labas. Pero habang tumatagal, ang mga pagdalaw ay nagiging mas madalas. Ang mga pag-uusap ay mas matagal at ang mga tingin ay mas makahulugan. Ang Ortigas, lalo na sa gabi, ay isang kanlungan ng mga taong nagtatrabaho. Sa gabi rin, dito kami nagtatagpo ni Mia. Ang aming tagpuan ay hindi sa mga matataong lugar o fancy restaurant, kundi sa isang tahimik na coffee shop na 24 na oras na bukas, malapit sa aking opisina. Tuwing gabi na umaalis si Mia sa bahay, ang dahilan niya kay Carlo na tumatawag sa kanya gamit ang satellite phone, madalas alas 12 ng hating gabi, ay, "Kapilang love, medyo masama ang pakiramdam ko at kailangan kong mag-relax. Makikipagkwentuhan ako kay Leo para may kasama ako." Si Carlo, dahil sa sobrang tiwala sa akin at sa pag-ibig niya kay Mia, ay hindi naghihinala. Buti na lang, may pinsan akong maaasahan, ang palagi niyang sinasabi. Ang unang beses na nag-set up kami ng ganito ay hindi sinasadya. Mga alas 3 ng madaling araw, lumabas ako sa opisina para mag-break. Nagulat ako nang makita ko si Mia na nakaupo sa isang sulok ng coffee shop, nakatingin sa labas ng bintana. "Mia, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na." Tanong ko, may pag-aalala sa aking boses. "Hindi ako makatulog, Leo." Anya? At ang kanyang ngiti ay tila nagtatago ng 1,000 emosyon. Naisip ko, baka gising ka pa at gusto mong may kausap. Ang simpleng pag-uusap na yon ay nauwi sa 1 oras na pagbabahagi ng buhay at damdamin. Doon ko nalaman na hindi masaya si Mia sa kanilang buhay mag-asawa. Ang distansya at ang pag-iisa ay unti-unting lumalamon sa pagmamahalan nila. Naghahanap siya ng atensyon ng isang tao na makikinig at makakasama niya sa gabi. At ako, sa gitna ng aking night shift na nakakapagod, ay nakakita ng ginhawa sa kanyang presensya. Ang mga sumunod na linggo, naging ritual na ang aming pagtatagpo. Alas 3 ng madaling araw, lumalabas ako sa opisina. Naglalakad ako papunta sa coffee shop at nandoon na si Mia, nakahanda ang 2 tasa ng kape. Ang kape at kwentuhan
ay naging codename namin para sa aming lihim na tagpuan. Isang gabi, habang nag-uusap kami tungkol sa mga pangarap na hindi natupad, tumingin sa akin si Mia ng matagal. Ang mga mata niya ay nagpakita ng kalungkutan at sa sandaling iyon, alam kong pareho kami ng nararamdaman. Ang matinding lungkot na hindi namin maipaliwanag. Leo, masaya ako tuwing kasama kita. Bulong niya. Halos hindi ko na marinig dahil sa ingay ng coffee machine. Ako rin, Mia. Sobrang saya, tugon ko. Sa sandaling yon, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi siya kumibo. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakahawak. Ang simula ng aming pagtataksil ay hindi sa isang madamdaming halik, kundi sa isang simpleng paghawak ng kamay na puno ng pagnanasa at pag-aalala. Mula noon, nag-iba na ang aming mga tagpo. Ang Ortigas Center, na dating lugar lang ng trabaho, ay naging saksi sa aming lumalalim na ugnayan. Hindi na lang kami nagkakape at nagkukwentuhan. Pagkatapos ng kape, naglalakad kami sa mga tahimik na eskinita ng Ortigas, hinahayaan ng lamig ng hangin na maging saksi sa aming pag-iibigan. Minsan, sa parking lot ng isang mall na sarado na, dito nagaganap ang mas matitinding tagpo. Ang mga halik ay naging mas matindi. Ang mga yakap ay mas mahigpit. Ang bawat sandali kasama siya ay parang ninakaw na oras mula sa aking pinsan. At bawat sandali ng saya ay sinundan ng matinding pagsisisi. Ang pagsisinungaling ay naging pang-araw-araw na bahagi ng aming buhay. Tuwing tumatawag si Carlo, kailangan kong maging normal, maging mapagkakatiwalaan, at maging handa na sabihin ng kasinungalingan, "Oo, Carlo, okay na okay si Mia. Nagkape lang kami, kaunting kwentuhan. Umuwi na siya, huwag kang mag-alala." Lumipas ang mga buwan at lalong lumalim ang aming relasyon. Ang simpleng kape at kwentuhan ay nagbunga ng matinding emosyon at, sa huli, matinding komplikasyon. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan kami ng aming tagpo sa isang motel na sinadyang doon lang sa Ortigas para hindi na kami lumayo, nagring ang telepono ni Mia. Si Carlo. "Sagutin mo, love," aniya, habang nakahiga kami at hindi na namin alintana ang oras. Kinakabahan si Mia. "Sige na, baka mahalaga." Sinagot niya ang tawag at mabilis siyang lumabas ng silid. Narinig ko ang bahagi ng usapan. "Oo, love. Hindi, katatapos ko lang magkape." "Oh, umuwi na si Leo. May meeting daw kasi siya kaya maaga kaming naghiwalay. Miss na rin kita, love. Mag-iingat ka, ha?" Pagbalik ni Mia, may kakaiba sa kanyang mukha. Hindi na lang ito takot. May guilt na mas mabigat. "Anong nangyari, Mia?" tanong ko. Sabi ni Carlo, babalik na raw siya. Mas maaga sa inaasahan. Aniya. At ang tinig niya ay tila nanginginig. "Sa susunod na buwan uuwi na siya. Magugulat daw ako." Para kaming binagsakan ng langit at lupa. Ang aming mundo, na binuo namin sa mga gabing walang Carlo, ay biglang gumuho. Ang night shift na aming naging tagapagtanggol ay papalitan na ng araw at liwanag ng katotohanan. Doon nagsimula ang pagiging komplikado. Kailangan naming magdesisyon. Ano ang gagawin namin? "Leo, hindi ko kayang mawala ka." Umiiyak na sabi ni Mia. "Hindi ko kayang bumalik sa buhay na walang ikaw." Ako man, hindi ko na rin kayang mawala si Mia. Ang pagtataksil na nagsimula sa isang coffee shop ay naging isang seryosong pag-ibig. Nagtagpo ulit kami ng ilang beses sa Ortigas, pero hindi na sa coffee shop. Sa isang liblib na parke, nag-usap kami ng matagal. "Kailangan nating itigil ito, Mia," pilit ko. "Hindi tama. Si Carlo, pinsan ko siya at asawa kanya. Hindi tayo pwedeng maging dahilan para masira ang buhay niya." "Pero paano tayo, Leo?" tanong niya. Hinawakan ng aking kamay. "Ang tayo na binuo natin habang wala siya?" "Wala tayong tayo, Mia. Ang meron tayo ay isang lihim na kailangan nating ilibing bago ito sumabog at makasakit sa maraming tao." Ang usapan namin ay palaging nauuwi sa gulo at iyakan. Hindi kami makapagdesisyon.
Ang pag-ibig namin ay parang lason na alam naming papatay sa amin, pero hindi namin maiwan. Ang palihim na relasyon ay nagdulot ng pagbabago sa aming dalawa. Si Mia ay naging mas balisa at ako naging mas malungkot. Isang gabi, habang nag-email ako sa opisina, tumawag sa akin si Carlo. Ang kanyang boses ay mas masaya kaysa dati. "Leo, nag-book ako ng flight. Uwi na ako." Masiglang sabi ni Carlo. Gagawin ko na ang surprise ko para hindi na malungkot si Mia. Ang sorpresa niya, uuwi siya ng mas maaga ng 1 linggo kaysa sa orihinal na plano. Walang nakakaalam, maliban sa akin, dahil sinabi niya na tulungan ko siyang maghanda ng isang romantic dinner. Natigilan ako. Ito na, ang aming huling pagkakataon na mag-isa. Tinawagan ko si Mia. "Mia, uuwi na si Carlo. Bukas ng gabi, nandito na siya. Hindi na tayo pwedeng magtagpo." Ang boses ni Mia ay nagpapakita ng matinding takot. "Hindi, Leo. Hindi pa ako handa. Hindi ko kayang harapin siya." Huminga ako ng malalim. Kailangan nating harapin ang katotohanan, Mia, para sa kapakanan ni Carlo at para na rin sa atin. Huling gabi, nagkita kami sa aming dating tagpuan sa coffee shop. Nag-isa lang kami, nasa sulok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kape ang ininom namin kundi luha. "Mahal na mahal kita, Leo," bulong niya habang nakatitig sa aking mga mata. "Mahal na mahal din kita, Mia," sagot ko. At ang mga salitang yon ay ang pinakamasakit na katotohanan na kailangan kong aminin. Pero hindi tayo tama. At dahil mahal kita, kailangan kong pakawalan ka. Sa gabing yon, nagdesisyon kami. Ang pagtataksil ay magwawakas. Pareho naming tinanggap na hindi kami pwedeng maging dahilan para masira ang pamilya ni Carlo. Ang aming pag-iibigan ay isang magandang panaginip na dapat nang magtapos sa gising na katotohanan. Nagpaalam kami sa isa't isa sa parking lot. Isang huling halik na puno ng pagsisisi at pag-ibig. Isang huling yakap na nagsasabing, "Hanggang dito na lang." Pagbalik ni Carlo, nagulat ako nang makita ko si Mia na masaya siyang sinalubong. Ang kanyang ngiti ay parang hindi nagtago ng anumang kasinungalingan. Sa harap ni Carlo, naging magaling siyang aktres. Naging uli siyang mapagmahal na asawa na naghintay ng matagal sa pag-uwi ng kanyang kabiyak. Ako naman, naging ang best cousin na tumulong kay Carlo sa sorpresa. Sa hapunan, hinawakan ni Carlo ang aking balikat at sinabing, "Salamat ulit, Leo. Kung wala ka, siguro nalungkot si Mia dito. Talaga palang maaasahan ka." Sa mga sandaling iyon, halos hindi ko na kayang kainin ang pagkain sa plato ko. Ang guilt ay parang bato na nakasabit sa aking leeg. Para tuluyan kong maputol ang koneksyon kay Mia, nagdesisyon akong umalis. Nag-apply ako ng transfer sa isang probinsya, malayo sa Ortigas, malayo kina Carlo at Mia. Kailangan kong lumayo, hindi lang para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Bago ako umalis, nag-iwan ako ng sulat kay Mia. Isang sulat na naglalaman ng lahat ng aming lihim, na balak kong sunugin pagkatapos basahin. "Mia, aalis na ako. Sana maging masaya ka kay Carlo. Sana ang pag-ibig na nahanap mo sa akin ay maging paalala sa iyo na kailangan mong pangalagaan ang inyong pag-aasawa. Kalimutan mo na ang mga kape at kwentuhan natin. Kalimutan mo ako. Ibalik mo ang pag-ibig mo kay Carlo dahil mahal na mahal ka niya. At ako ay magpapatuloy. Paalam." Naging tahimik ang pag-alis ko. Walang nag-ingay, walang drama. Iniwan ko ang Ortigas, ang coffee shop, ang night shift, at ang lahat ng alaala ni Mia. Ngayon, matagal na akong wala sa Ortigas. Minsan, nakikita ko ang mga post ni na Carlo at Mia sa Facebook. Masaya sila. May isa na silang anak. Mukhang totoong nagtagumpay sila sa pag-ayos ng kanilang buhay. At ako, nagpapagaling pa rin ako. Ang bawat night shift na ginagawa ko ay nagpapaalala sa akin ng Ortigas, ng kape at ng mga matatalim na mata ni Mia. Pero alam ko, ang desisyon na iwanan ng lahat
ay ang tamang desisyon. Ang pagtataksil sa panahon ng night shift ay nagturo sa akin ng isang bagay. Ang mga desisyon na ginagawa natin sa dilim ay tiyak na haharap sa liwanag ng umaga. Iyan ang kwento ni Leo, mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento. Ang kwento ni Leo na ang lihim ay nagsimula sa isang tasang kape sa gitna ng night shift sa Ortigas Center. Isang mabigat na paalala sa ating lahat. Ang pagmamahal na itinayo sa kasinungalingan ay tiyak na magigiba sa katotohanan. Sana may aral tayong napulot sa karanasan ni Leo. Maraming salamat sa pakikinig at sa pagiging bahagi ng ating komunidad. Huwag kalimutang i-subscribe at pindutin ang notification bell dito sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. At i-follow na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para hindi kayo mahuli sa maiinit at mabibigat nating kwento. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, mag-iingat po tayong lahat